Purihin po ang ating Panginoon. So tayo po'y dadako na sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos. So kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako dito po sa Aklat ng Juan. Ang kabanata ho ay 6, mga talatang 79 hanggang 65. Juan, kabanatang 6, mga talatang 79 hanggang 65, or John chapter 6, verses 59 to 65. So kung nakita nyo na ho, mga minamahal, mangyari po na tayo po minsan pang magsitayo at atin pong babasahin ang salita ng ating Panginoong Diyos na pagbabatayan po ng ating pangangaral sa umaga pong ito. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Verse 59, sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanilang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung nakita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay bawang espiritu at bawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi magsisisampalataya at kung sino ang sa kanya ay magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at hindi nagkakamaling mga salita. Pagpalain po nawa ng Diyos ang sandali ho nating pagbubulay-bulay sa mga ito. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Ang titulo po ng ating pangangaral po ngayon ay pinamagatan po nating ang soberenong tagapagligtas. Ang soberenong tagapagligtas. So isa po, mga kapatid, sa masasabi ko ang pinakamimithi natin bilang mga mananampalataya, matapos po nating makilala si Kristo bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas, at matapos po nating maranasan ang mga nag-uumapaw po niyang biyaya sa ating buhay, ay ang maranasan din po ito ng iba. Amen po ba kayo, mga kapatid? Kayo po ba'y mayroong ganong desire na matapos po ninyong makilala ang Panginoon, maranasan nyo ang biyaya niya na sagana sa ating mga buhay, partikular ng kaligtasan, gusto nyo ring maranasan yun ng iba. And I really believe na primarily sa inyong mga isip na gusto nyong makaranas niyon ay ang inyong mga mahal sa buhay. No? Particularly po ang inyong pong pamilya. At ito po ay normal na nasain po natin, lalo na po tayong mga magulang. Sapagkat ang lahat po ng nararanasan nating mabuti ay gusto din po nating iparanas sa ating mga anak o maging sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga pamilya. Sa tuwing tayo po ay nakakarating, halimbawa sa isa pong magandang lugar, nasa isip po tsak natin doon ay ang ating pamilya. Tama po ba, mga kapatid? Halimbawa, nakarating kayo sa isang magandang pasyalan, isang magandang lugar, naiisip nyo, sana kasama ko si Dustin, kasama ko si nanay na nag-i-enjoy dito po sa lugar po na ito. At kung kayo naman po ay nakakakain ng masasarap, lalo na po sa mga nanay at mga tatay na naririto, tiyak na naiisip nyo pong una ay ang inyong mga anak. Sana naririto si Axel. Sana naririto si Pia. Para matikman niya itong aking nakakaing masarap. Sa tuwing kayo po ay may magandang karanasan, gaya halimbawa na kayo ay graduate sa eskwela, kung kayo po ay estudyante, o kaya naman ay yung magandang resulta ng inyong check-up, kung kayo po ay may malalang karamdaman, ang agad nyo pong naiisip na gusto ninyong balitaan ng isang magandang balitang ito ay tsak ang inyo pong pamilya.
At mas lalo naman po siguro, kung tayo po ay nakaranas, makatanggap ng masasabi kong pinakamagandang regalo at pinakamagandang karanasan ng ating buhay, namely, ang ating makilala si Kristo at ang maranasan ng kanyang pagliligtas. Tiyak, natitiyak ko po, kung ikaw po ay isang mabuting magulang, ang gusto niyo po na makaranas po na yon, kung ikaw po ay isang lumalagong mananampalataya, na nasain mo din na ito ay hindi mo lang masarili, gusto mo rin itong maranasan ng iyong mga mahal sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya naman po, nagsisikap po tayo na sila'y palaging ipanalangin sa Panginoon. Imbitahin po sila sa ating mga simbahan, kahit minsan napipilitan na lang po sila. At kung may pagkakataon po, mga kapatid, ay dumarating pa nga tayo sa punto, kahit minsan na-awkwardan na tayo, kasi hindi tayo used na mag-share ng tungkol sa Diyos sa ating pamilya. And I hope hindi po gano'n ang sitwasyon. Dumarating din po yung punto na parang dumadating po yung punto na ibinabahagi po natin sa kanila yung ating mga natututunan, particularly ang Ebanghelyo. Ngunit may mga pagkakataon na marahil sa ating buhay na tayo po ay nadidismaya na, sapagkat sa kabila po ng ating paulit-ulit na paalala at mahabang pananalangin para sa kanila, ay tila wala pa rin po tayong nakikitang nangyayaring nagbabago. Dumarating po marahil tayo sa punto na tayo ay napapagod na at nagsasawa na dahil tila nasasayang lang yung ating mga efforts upang ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Maaaring ikaw sa mga oras po na ito ay nasabingit na po ng pagsuko o kawalan po ng pag-asa dahil po sa paulit-ulit na pagkadismaya mo na nararanasan mo sa iyong mga di mananampalatayang mahal sa buhay. Kapatid, kung ganito po ang iyong karanasan ngayon, kung ikaw ay nasa estado ng iyong buhay pananampalataya na ganito ngayon, gusto ko pong palakasin ang inyo pong mga loob. Gusto ko pong ipaalala sa iyo na tayo ay mayroong soberenong tagapagligtas, na mayroon pong kakayanang magligtas, gaano man po katigas ang ulo at kakulin na makasalanan. Meron po tayong Diyos na may kakayanang palitan ang kanilang pusong bato na walang pakialam at walang pakiramdam sa mga bagay na espiritual at eternal, tungo sa isang pusong laman na mayroong tunay na pag-ibig sa Diyos at pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Sa pangangaral po na ito, gusto ko pong ituro sa inyo ang soberentiya ng Diyos maging sa kaligtasan po ng tao. Nang sa gayon, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng lakas ng loob at pag-asa sa kaligtasan po ng inyong mga mahal sa buhay na hindi pa po sumasampalataya kay Kristo. Yan po yung nais ko, mga minamahal na diinan dito po sa talatang ating pinag-aaralan ngayon in John chapter 6 verses 59 to 65. Sa mga talata pong ito, mababasa po natin ang mga pangyayari matapos pong magturo ang ating Panginoong Hesus tungkol po sa kanyang mahabang diskurso tungkol sa tinapay ng buhay na pumapatungkol po sa kanyang sarili. Makikita niyo po dito ang patuloy na pagmamatigas po ng mga Hudyo at ang soberentiya po ng ating Diyos upang sila po ay iligtas. Bagay na hindi na po bago sa atin, mga kapatid, sapagkat kung maaalala ninyo, naaral na po natin ang tungkol dito, doon po sa John chapter 6 verses 44 to 45. Pero dito po sa pangangaral na ito, mga kapatid, ay gusto ko pong mas i-elaborate pa yung mga nauna na nating mga katotohanan na natutunan. At gusto ko po, mga kapatid, na mas magkaroon tayo ng malinaw na aplikasyon ng mga katotohanan ito, namely yung may kinalaman sa soberentiya ng ating Panginoon Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. So hinati ko lamang po yung pangangaral po natin ngayon sa dalawang bahagi na siya pong magiging dalawang punto po natin sa sermon po na ito ngayong umaga. Ang una po, mga minamahal, ay pinamagatan kong ang malaking problema ng tao.
ang malaking problema ng tao in verses 59 to 62. And then yung panghuli po ay ang dakilang solusyon ng Diyos in verses 63 to 65. Ang dakilang solusyon ng Diyos. So aralin po natin isa-isa, mga minamahal. Una po ay ang malaking problema ng tao. In verses 59 to 62, mababasa niyo po na ang pinakamalaking problema po ng tao na nire-representa po sa pagkakataong ito ng mga Hudyo ay yung kanila pong kawalan ng pananampalataya. Kung maalala nyo ho, mga kapatid, ilang beses na po natin yan nakita sa mga nakaraan po nating pag-aaral at patuloy pa rin po natin yan makikita ngayon at mas lalo pa pong lalala ang kanila pong unbelief sa mga susunod na kabanata ng aklat ng Juan. In verses 59 to 62, mababasa nyo po na wala pa ding pinagbago ang mga Hudyo sa kabila po ng kanilang mga nakitang mga tanda, sa kabila po ng mga malilinaw na pagtuturo sa kanila ng ating Panginoon Jesucristo. Sila po ay nananatili sa kanilang pagmamatigas ng loob, sila po ay nananatili sa kawalan po nila ng pananampalataya. At mga minamahal, may hahalin tulad po natin yan sa maraming tao sa panahon po natin ngayon. Matapos po na marinig ang paulit-ulit na babala ng paghuhukom ng Diyos, matapos po ng paulit-ulit ng pagpapaliwanag ng mga tanda sa Biblia kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, matapos po ng paulit-ulit na paghihikayat na magsisi sa kanilang mga kasalanan, sumampalataya kay Kristo, ay wala pa ring pinagbago. Patuloy pa din sa kawalan ng pananampalataya at patuloy pa din sa nakagawiang makasalanang pamumuhay. Ganyan-ganyan po yung makikita nating ugali ng mga Hudyo sa talatang ito, mga minamahal. Obserbahan po natin isa-isa yung mga talatang ito at makikita nyo po yung ganitong klaseng ugali ng mga Hudyong ito. Ang sabi po doon, una sa verse 59, sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Sunto po muna tayo dyan, mga kapatid. Ito pong talatang ito, mga kapatid, ay ikomento ni Apostol Juan para po ipaalam sa kanyang mga mambabasa kung saan, kailan at ano po ang sitwasyon noong mga panahon na ito po ay nangyari. Yung phrase po na yung mga bagay na ito ay pumapatungkol po sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa kanyang pagkakakilanlan bilang tinapay ng buhay na mababasa po natin mula verse 22 hanggang verse 58 na siya pong pinag-aralan na po natin for the past 4 weeks ng atin pong pagsamba dito. So, sinasabi po ni Apostol Juan na ang pagtuturo po ng Panginoong Hesus tungkol sa tinapay ng buhay, isa po palang pagtuturo na isinagawa po sa loob po ng sinagoga sa Capernaum. Pamilyar po ba kayo, mga kapatid, doon po sa salitang sinagoga? Yung salita pong sinagoga ay ang gusali na madalas pong pinagtitipunan ng mga Hudyo upang doon po sila ay manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, at makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. May ihahalin tulad po natin yan sa ginagawa po nating pagtitipon-tipon ngayon. So kung may idea kayo kung ano yung nararanasan nyo ngayon, parang ganun yung ginagawa nila sa tuwing sila po ay nagtitipon-tipon sa sinagoga. So ayon po sa aking pag-aaral, nagtitipon-tipon sila dito tuwing araw ng Sabat, which is Saturday, at tuwing may pista ng mga Hudyo, at tuwing Lunes at Huwebes. So alin lang po sa mga araw na ito nangyari po ito mga pangyayari natin pong pinag-aaralan sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon po sa aking pag-aaral, mga kapatid, marami pong mga Hudyo ang dumadalo po sa sinagoga sapagkat kilala nyo naman po ang mga Hudyo, sila po ay mga relihiyosong tao. So pinahahalagahan po nila ang araw ng pagsamba at araw ng pananalangin ng sama-sama sa Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, hindi nakapagtataka na sinamantala po ng ating Panginoong Jesucristo ang pagkakataon na dahil nakita niya na maraming tao na ipangaral doon ang Ebanghelyo, ipangaral doon ang mabuting balita ng pagliligtas. So after po ng
pangangaral ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa tinapay ng buhay, tungkol po sa kanyang sarili sa lugar ng sinagoga sa Capernaum, ang sabi po sa verse 60, marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Yung salita po dito mga kapatid na matigas doesn't mean na mahirap, in a sense na mahirap unawain ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin po ay harsh or offensive. Ibig sabihin mga kapatid, at least naunawaan po nila yung kailangan o yung pangangailangan na kainin ang laman at inumin ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Well, naaral po natin na hindi po yun literally ang ibig sabihin, pero at least na-get nila kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. So yun nga lang po mga kapatid, nahihirapan po silang lulukin ng katotohanan iyon dahil sa katigasan ng kanilang puso. Diba, naturo ko sa inyo mga kapatid, hindi naman po talaga minsan ang problema ng tao yung mahina siyang umintindi. Minsan nageget naman niya yung ibig sabihin, napaka-plain and simple ng gospel. Kung paano tayo maliligtas. Ang problema natin, matitigas ang ating mga ulo, matitigas ang ating mga puso. Naunawaan po nila yung daan ng kaligtasan, yun nga lang, ayaw po nila itong lubos sa sampalatayanan dahil hindi nila kayang lulukin ang kanilang pride na wala po talaga silang magagawa para iligtas ang kanilang sarili at dahil sa mga bagay na sinasaalang-alang nila. May mga bagay sa kanilang buhay na ayaw pa nilang bitawan kapalit ng kaligtasan ng kanilang sariling kaluluwa. So ganyan po yung naging dilema ng mga Hudyo sa mga oras po na ito. Kaya hindi po nila matake yung sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa Bread of Life discourse. Kaya tinanong po sila ng ating Panginoong Hesus in verses 61 to 62 upang ituwid po yung kanilang mga mali at baluktot na pag-iisip. Ang sabi po sa verse 61, datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi ito. Ito bagay nakapagpapatisod sa inyo. So dito po makikita natin na inulit na naman nila yung kanilang ginawa in verse 41 kung saan imbes na i-clarify po nila sa Panginoong Hesukristo kung meron man po silang katanungan, imbes na irekta sa Kanya kung meron man silang usap sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay nagbulong-bulungan na lang sa kanilang mga sarili. Nasabi ko po na ito ay hindi simpleng bulong-bulungan lamang sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katanungan, ito bagay nakapagpatisod sa inyo. So hindi lang sila basta nagkikwentuhan, sila po ay natitisod. At alam niyo po yung salitang nakapagtisod dito, mga kapatid, in verse 61, ay galing po yan sa salitang Griego na ang ibig sabihin po ay hindi nagustuhan o kinagalit. So hindi nila nagustuhan yung mga sinabi at pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, at ito po ay kinagalit ng kanilang mga puso. Sa makatuwid, mga kapatid, ini-imply po ng tanong ng ating Panginoong Hesus in verse 61 na hindi nagustuhan at nagalit po ang mga Hudyo na sa kanya pong pagtuturo sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Naranasan nyo na ho ba yun, mga kapatid? Sa tuwing may nangangaral ng salita ng Diyos at tila natatamaan ng inyong ego, na kayo nagagalit at sumasama ang loob sa inyong mga ngaral, sa inyong nangangaral, na wala namang ibang ginawa kundi ipaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ang mga ngaral po ay nagsasabi lang ng sariling kanya, pues pwede kayong magalit. No? Pero kung ang mga ngaral ay walang ginagawa kundi ipaliwanag lang ang nasusulat, kung magagalit kayo sa kanya, ay nagagalit kayo sa salita ng Diyos. So, ganito po yung nangyayari dito, mga kapatid. Hindi nila namamalayan na ang kanila pong hindi pagkagusto at pagkagalit ay hindi naman talaga rekta kay Kristo, kundi sa salita ng Diyos, sapagkat ang sinasalita ni Kristo ay salita ng Diyos.
Then sinundan pa po niya ito ng isa pang katanungan in verse 62. I hope sinusundan niyo po sa inyong mga Biblia para di kayo maligaw. Sabi po doon sa verse 62, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? So imbis po na, di ba normally ang tao kapag alam niyang na-offend na yung kanyang kinakausap, medyo maghihinay-hinay po siya. Pero ang ating Panginoong Jesucristo po dito, imbis na maghinay-hinay po, dahil hindi na po nagugustuhan ng kanyang mga kausap ang kanyang mga sinasabi, mas lalo pa po siyang nagbigay ng mga mabibigat na salita. Tinanong niya in verse 62 na kung na-offend na ang mga Hudyo sa salita pa lang niya, paano pa daw po kaya kapag nakita niyang bumabalik ang ating Panginoong Hesus sa langit kung saan siya nanggaling? So ito pong pananalitang ito ay hindi lamang po nagpapakita ng kanyang heavenly origin, kasi sabi, doon daw siya nanggaling. So ito po ay malinaw na talata na laban sa mga Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo ay nagmula lamang kay Birheng Maria. Sabi mismo ng bibig ng ating Panginoong Hesus, siya ay galing sa langit. At doon siya babalik, sabi po niya sa talata pong ito. Pero maliban po doon sa kanyang heavenly origin o yung makalangit na pinanggalingan, pinapahiwatag po niya dito sa kanyang sinabi na siya po ay nakahihigit sa mga propetang hinahangaan at iniidolo ng mga Hudyo na kanyang kinakausap. So maliban po dito, yamang pong ang pag-akyat ng Panginoong Hesus o pagbalik po niya sa langit ay kakabit po ng pagkapako niya sa krus, sapagkat hindi po yun pwedeng paghiwalayin. No? Babalik ang Panginoong Hesus, pero bago siya bumalik, siya po ay ipapako sa krus. Magkaruktong po yan, lalo na kung titingnan nyo, babalikan nyo yung sinabi niya in John chapter 3 verse 14. So somehow, tinatanong po ng ating Panginoon Hesus dito yung kanyang mga kausap, kung na-offend na kayo sa mga sinasabi ko, paano pa kaya kapag nakita niyo ako na nagpapakilalang tagapagligtas ninyo ay pahihirapan sa krus at ipapako sa krus? Ang point lang po dito ng ating Panginoong Hesus ay kung na-offend na sila sa mga simpleng pananalita pa lamang po niya, paano pa kaya kapag aktual na nilang nakita na nangyayari ito sa kanya, aktual na nilang nakita na yung nagpapakilalang tagapagligtas ay pinahihirapan at namamatay sa krus. So pinapakita po nito, gaya po ng mga nauna na nating pinag-aralan, ang labis na kawalan po ng pananampalataya ng mga Hudyo sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, mga minamahal, ang malaking problema ng mga Hudyo, at by way of application, ang malaking problema po ng lahat ng tao in general. Maaaring ito po ay sumasalamin sa problema ng iyong anak, problema ng iyong asawa, problema ng iyong kaibigan, at mga kamag-anak na matapos mong bahaginan ng paulit-ulit ng ebanghelyo upang sila po ay maligtas, ngunit nananatili pa rin po sila sa kawalan ng pananampalataya. Or maaaring ito po ay sumasalamin mismo sa iyong sarili, na matapos mong mapakinggan ng paulit-ulit ang panawagan ng ebanghelyo, na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, nananatili ka pa rin sa kawalan ng pananampalataya at hindi ka pa rin tumatalikod sa kasalanan at hinihintay mo na lamang ang asistensya ng Diyos sa iyong buhay. Kung ganito po ang malaki mong problema sa mga oras na ito, gusto kitang i-encourage, gusto kitang palakasin ang iyong loob. Huwag ka pong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang malaking problemang ito ay meron din pong dakilang solusyon. Kung ang problema mo ay napakahirap akayin sa pananampalataya ang iyong mahal sa buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang malaki mong problemang ito sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya ng tao ay mayroong dakilang solusyon. Ito po yung gusto natin talakayin sa panghuli po nating punto na pinamagatan naman po natin ang dakilang solusyon ng Diyos. So naaral natin ang malaking problema ng tao, sila po ay mga makasalanan, ayaw nila kay Kristo, wala silang pananampalataya. So dito gusto ko makita sa inyo ang solusyon ng Diyos.
So, mababasa po natin yan doon po mula sa verse 63 hanggang 65. So, tingnan po natin na mabilis yung verse 63. Ang sabi po dyan, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Medyo mahirap intindihin sa umpisa, pero hayaan niyo pong tulungan ko kayong maipaliwanag ang ibig sabihin po nito. So ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus sa mga katagang ito? Una, gusto ko po munang ipaliwanag sa inyo yung ibig niya sabihin doon sa sinabi niyang sa laman ay walang anumang pakinabang. Kung babalikan niyo po yung konteksto ng talatang ito, meaning yung mga naunang talata bago niya sabihin ito, maalala po ninyo na ang problema po ng mga Hudyo ay nililiteral po nila yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan kainin ng kanyang katawan at inumin ng kanyang dugo. Di po ba yun yung nakaraan na pangyayari? So, hindi nila makita yung spiritual meaning ng tinuturo ng Panginoong Hesus sapagkat nakafocus po sila sa material, nakafocus sila sa physical. Ibig sabihin, dito ng ating Panginoong Hesus, kung literal lang nilang kakanin ang laman ni Hesus at hindi sila sasampalataya sa Kanya, halimbawa, mag-aalakanibal po sila. Ano? Pero gagawin nila yon nang hindi samasampalataya sa Kanyang gagawing sakripisyo sa krus para po bayaran ng kanilang mga kasalanan. Hindi po ba yun ang sinisimbolo ng laman at dugo ni Kristo? Yung Kanya pong pagsasakripisyo sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung gagawin po nila yung pagkain na yon ng walang pananampalataya, ang sabi ni Kristo, wala din itong anumang pakinabang sa kanila. So, yun yung ibig sabihin, sa laman ay walang anumang pakinabang. Sabi nga po ng isang New Testament scholar sa katauhan po ni D.A. Carson, and I quote, to take the words of the preceding verse literally, yung Bread of Life discourse, so if we will take that literally, sabi niya, without penetrating their symbolic meaning is useless. So kahit po bigla nilang atakihin ng ating Panginoong Hesus upang kainin ng kanyang dugo at upang kainin ng kanyang katawan at inumin ng kanyang dugo, kung hindi naman nila naintindihan ang essence ng kanyang sinabi, hindi rin po yun magdadala ng kaligtasan sa kanila. Kapag daw di nila naunawaan, sabi dito ni D.A. Carson, at sinampalatayanan yung simbolismo ng dugo at laman ni Kristo, wala din po iyong kabuluhan sa kanilang mga buhay. In other words, sa talata pong ito, pinatitigil po sila ng ating Panginoong Kristo sa ganung klase ng kaisipan na walang kabuluhan. Nililiteral po nila ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ng ating Panginoong Kristo. So kung hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng literal na pagkain ng katawan ni Kristo at pag-inom sa kanyang dugo, paano po sila magkakaroon po nito? Balikan niyo po yung talata, sabi sa verse 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Kung ang salin po ng Biblia na gamit po ninyo ngayon ay ang Biblia, kamukha nung sa amin ni Mami, sa mapapansin po ninyo na maliit yung titik E. Maliit po ba sa inyo? So, yung Espiritu po ay maliit na Espiritu. So, meaning, hindi po kinikilala ng mga nag-translate ng ang Biblia na ito po ay pumapatungkol sa Espiritu Santo at ang ikatlong persona ng Trinidad. So maaaring tinitingnan po nila ito na pumapatungkol sa Espiritu o persona ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan po nilang sampalatayanan upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya halimbawa ng paliwanag ng isang New Testament scholar sa katauhan po ni William Hendrickson. Ngunit kung ang gamit po ninyo ay yung salin ng Biblia na ang magandang balita Biblia, meron po balitang may gamit, no? Wala po yan. Ang mapapansin niyo po na yung salitang, yung letrang E sa salitang Espiritu ay nasa malaking titik. Ibig sabihin, nauunawaan po ng mga nag-translate ng magandang balita Biblia na ito po ay pumapatungkol sa banal na Espiritu, namely ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Ngunit ano po ba ang tamang interpretasyon, mga kapatid? Ito po ba ay dapat na sa maliit na letrang E o ito ay dapat na sa malaking letrang E na pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo?
So ito po ay sa tingin ko mga kapatid, sa aking pag-aaral, ito po ay dapat nagsisimula sa malaking letrang E. Meaning, nauunawaan ko po ito mga kapatid na ito po ay pumapatungkol sa banal na espiritu. So kung ang pinatutungkulan po talaga dito ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang sarili, hindi ba mas madali itong sabihin na lang niya ng rekta? At hindi na siya magsabi ng salitang espiritu tungkol sa kanyang sarili. Sa Greek ay pneuma, na marami pong ibang ibig sabihin ito sa Griego. So maliban po dito, kung babalikan po natin yung lumang tipan, pinakikilala po ang Espiritu Santo bilang tagapagbigay ng buhay. Makikita niyo po yan in Genesis chapter 1 verse 2, Ezekiel chapter 37 verse 1 and following. So pinaburan din po ito ng immediate context. Ibig sabihin yung mga mas nauna pang mga talata, particularly in chapter 3, alaalala niyo po yung nangyari sa chapter 3. Ito po ay istorya na pag-uusap ni Nicodemo at ng ating Panginoong Hesus, kung saan itinuturo po ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo na hindi makakakita at makapapasok ang sino man sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipapanganak muli sa Espiritu. Or in other words, kung hindi niya bibigyan o hindi siya bibigyan ng buhay ng Espiritu Santo. Yung kanya pong patay na Espiritu ay mananatiling patay at hindi magkakaroon ng pananampalataya at hindi siya maliligtas. So kailangan siya munang bigyan ng buhay ng Espiritu. Kailangan muna siyang i-born again in the Spirit upang magkaroon siya ng kakayanang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng tao hiwalay sa biyaya at kilos ng Espiritu Santo. Wala siyang pakialam sa mga bagay na espiritual. Ayaw niya lumapit kay Kristo. Sa makatuwid, sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo in verse 63 na hindi sa literal na pagkain sa kanyang laman magkakaroon ng buhay na walang hanggan ng tao. Ito po ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa kanyang puso upang siya po ay magkaroon ng buhay espiritual at magkaroon ng kakayanang unawain ng sinasabi ni Kristo at sampalatayanan pong ito. Sa mga minamahal, tanging ang Diyos Espiritu Santo ang makagagawa po nito sa buhay ng isang tao na gusto mong maligtas. Ulitin ko po mga kapatid, hindi mo kayang iligtas ang mga mahal mo sa buhay. Ang tanging makapagliligtas lamang po sa kanila ay ang Diyos Espiritu Santo, kung sila po ay bibigyan niya ng panibagong buhay, kung bubuhayin niya ang patay na espiritu upang magkaroon ito ng kakayanan ng pananampalataya. So hindi mo ito makukuha sa iyong pamimilit, hindi mo ito makukuha sa iyong galit at pagmamaktol mo sa kanila, o sa convincing power mo, o sa galing mong magsalita. Siguro, kung kasing galing lang ay ako ng mga galing magsalita, mapapaliwala ko sila. No. Walang sino mang mayroong kakayanang sumampalataya kay Kristo maliban na siya ay kilusin ng banal na espiritu. Sabi nga po ng isang late Dr. R.C. Sproul, isa pong Presbyterian theologian, sabi niya, "We do not believe in order to be born again. We are born again in order that we may believe." So hindi daw po tayo sumampalataya para ipanganak muli. Ipinanganak daw tayo muna muli upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Regeneration precedes faith. Nauuna ang pagiging born again bago po siya ay magkaroon ng pagsampalataya. Taliwas po sa pagtuturo ng iba. Ganyan po yung malinaw po nating makikita. Kung babalikan po natin yung unang kabanata ng Aklat ng Juan in John chapter 1 verse 12 and 13. Ang sabi po doon sa John 1 verse 12, "Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap sa ating Panginoong Hesus, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan." Sino daw po yung mga anak ng Diyos? Yung mga tumanggap, yung mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Lahat po ba anak ng Diyos? Sabi ng Biblia, hindi. Yung mga tumanggap lang. Nadali ko kayo, no?
So yung mga tumanggap lang, hindi daw po lahat sumampalataya, hindi daw po lahat tumanggap. Yung mga tumanggap lang po, yung mga sumampalataya lang po ang tinuturing na anak ng Diyos. Now, ang tanong mga kapatid, paano po sila nagkaroon ng kakayanang sumampalataya? Di ba ayaw nila sa Diyos, naturally speaking? Sabi sa verse 13, tingnan niyo yung susunod, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Sila po ba nagloob? Hindi. Ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mga minamahal, maliban na ipinanganak muli o ipanganak muli o bigyan ng buhay na espiritu ang isang makasalanan, hindi siya magkakaroon ng kakayanan sa kanyang sarili na lumapit kay Kristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang maliwanag na turo ng Biblia. Yan po yung ibig sabihin, kung babalikan natin yung ating teksto in John chapter 6, verse 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Hindi ikaw, mga kapatid, ang Espiritu. Hindi ang pastor, hindi ang tao, hindi ang sino mang nilalang. Ang Espiritu Santo lamang ang kakayanang bumago ng puso ng tao upang sumampalataya kay Kristo. Now, sa paanong paraan po ginagawa ng Espiritu Santo ang pagbuhay sa espiritu ng tao upang magkaroon siya ng kakayanang lumapit kay Kristo at sumampalataya? Ito po ay naisasagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po may pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat hindi kikilos ang Espiritu Santo hanggat hindi ipinangangaral ang kanyang salita sa kaligtasan ng tao. Ang banal na Espiritu po ay hindi kikilos sa buhay ng isang tao hiwalay sa salita ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit nasabi ng ating Panginoong Hesus, balikan natin yung verse 63, na ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, ang salita ni Kristo o yung salita ng Diyos ay produkto ng nakapagbibigay buhay na Espiritu ng Diyos. Kaya po ito tinawag na Espiritu. This is product of the Holy Spirit. At kung ito po ay uunawain mabuti at sasampalataya ng tunay, ay makapagbibigay po ito ng buhay na walang hanggan sa isang tao. Kaya po ito tinawag na buhay. Nagiget niyo po mga kapatid kung bakit tinawag na Espiritu at buhay ang salita ni Kristo. Mga kapatid, ganito po nagwo-work ang pagliligtas ng Diyos. Ginagawa po niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na may kakayanang bumuhay ng isang taong patay espiritual upang siya po ay sumampalataya. Ngunit hindi niya po ito magagawa sa hiwalay sa salita ng Diyos, particularly ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. They work together, mga kapatid. Kailangan ng preaching ng gospel, kailangan ng power ng Holy Spirit. Kung meron mang general preaching ng gospel, pero wala ang pagkilos ng Holy Spirit, hindi sasampalataya ang tao. No? Kung merong pagkilos ng Holy Spirit, pero wala ang preaching ng gospel, wala pa rin mangyayari na kaligtasan sa tao. They work hand in hand. Kung gusto mong maligtas, by way of application, ang iyong mahal sa buhay na di mananampalataya, huwag mong daanin sa galit at init ng ulo. Amen po ba? Huwag niyong daanin sa ganon. Huwag mong daanin sa pamimilit. Diyos lang po, mga minamahal, ang tunay na may kakayanang baguhin sila, hindi ikaw. Ngunit hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, baka wala na kayong baka mahinto ron, mahirap. Hindi po ibig sabihin, wala ka nang gagawin bilang isang mananampalataya. Ngayong nalaman mo na ang Diyos pala ay kumikilos sa buhay ng isang makasalanan sa pamamagitan po ng kanyang salita, huwag kang mahiya at magsikap kang ibahagi ang Ebanghelyo sa Kanya. Kasi yun pala ang instrumento ng Diyos para kumilos ang Espiritu sa buhay ng isang di mananampalataya. Huwag kang mahiya. Humanap ka ng pagkakataon, na ibahagi sa kanyang Ebanghelyo. Ang malungkot po, mga minamahal, ito po ay sentimento ng inyong pastor sa aking obserbasyon.
Hindi lang naman sa ating iglesia, kundi sa maraming iglesia. Kung ano-ano po ang naituturo natin sa ating mga anak, maliban po ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Totoo po ba? That's the reality. Natuturuan natin magluto, natuturuan natin magsaing, natuturuan natin maglaba, manahi. Kung ano-ano pa po. Pero hindi natin natuturuan ng ebanghelyo. Hindi natin natuturuan ng ebanghelyo na makapagliligtas sana ng kanilang kaluluwa. So sa mga magulang po na naririto, gusto ko pong tawagin ang inyong attention lahat. Ginagawa mo ba ang iyong responsibilidad sa iyong anak bilang isang Kristiyanong magulang? Naibabahagi mo ba sa kanila ang ebanghelyo? Napapamuhay mo ba sa harapan nila ang ebanghelyo? Ang malungkot po sa maraming magulang ngayon, masaya na sila na nakapagtapos at magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak, pero hindi sila nababahala sa kanilang espiritual na kalalagayan na anytime mula ngayon, pwedeng isalang ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Di mo ba kayo nababahala ron, mga minamahal? Maaaring ito yung panahon na pinupukaw ng Panginoon ang inyong mga isipan. Baka nalilibang tayo sa mga bagay na nakikita ng mata at hindi natin nakikita ang higit na mahalaga para sa ating mga anak, na sila ay makakilala kay Kristo, na sila ay makarinig ng ebanghelyo at umasa tayo na ito'y kikilusin ng Espiritu Santo. So kung ikaw ay tunay na mapagmahal na magulang, ibahagi mo sa iyong mga anak ang ebanghelyo. Yun po yung aking challenge sa bawat isa sa atin. Gamitin mo ang kapangyarihan at otoridad na meron ka bilang isang magulang upang madala sila sa simbahan kung saan malaya at malinaw na ipinangangaral ang ebanghelyo. That's the least you can do, mga kapatid. Kung medyo, bago pa lang ako, hindi ako used na ibahagi ang gospel, the least you can do is to use your authority as a parent. Sila yung nasa puder mo, hindi po ba? So meron kang otoridad na sila ay hikayatin mong dumalo sa gawain ng ating Panginoon kung saan na ipapangaral ng malinaw ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi mo isasawalang bahala na naririto ka at wala ang iyong mga kapamilya at mga mahal mo sa buhay. Kung paanong nangihinayang ka na wala ang iyong pamilya habang nakakakain ka ng masasarap na pagkain sa isang restaurant, hindi ba dapat kang nanghihinayang at nangangamba na habang ikaw ay nagpepiesta sa ebanghelyo ni Kristo, nilalasap mo ang napakasaganang biyaya ng Diyos, ang asawa mo, ang anak mo, ang pamilya mo ay anytime, mula ngayon, maaaring lasapin ang walang hanggang hatol at buot ng Diyos sa impyerno. Matitiis po ba natin yon, mga kapatid? Habang ikaw ay nagpapakasarap na magpiesta sa salita ng Diyos, naririnig mo ang daan ng kaligtasan, naririnig mo ang daan ng ebanghelyo, ikaw ay secured na sa eternity. Ano man ang mangyari sa iyo, meron kang buhay na walang hanggan. Maaatim mo ba na hindi yun maranasan ng iyong mga mahal sa buhay? O kung ikaw ay espiritual at lumalagong Kristiyanong magulang, may isip mo ang mga bagay na ito. Hindi ka lang masisiyahan sa mga temporal na bagay na nararanasan ng iyong pamilya, mas nasain mo na sila ay makaranas ng mga bagay na pangwalang hanggan gaya mo. Amen po ba, mga kapatid? Are you still with me? I hope nagkakaunawan po tayo, mga kapatid. Now let's go back to our text. Verse 64, ilang mga talata na lang ho, mga kapatid. Tsagain na ho natin. Nasabi sa verse 64, datapwat may ilan sa inyo hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na si Jesus o sa talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi magsisisampalataya at kung sino ang sa kanya ay magkakanulo. Na paano po nalaman ni Jesus na may mga hindi pa rin sumasampalataya matapos po ng mga himala at pagtuturo na ginawa po niya? Ito po'y sapagkat alam po niya lahat ng bagay. Bakit po niya nalalaman lahat ng bagay? Kasi po hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos. Ito po'y isang patunay na hindi po ordinaryong tao ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Nababasa niya ang bawat puso ng bawat isa sa atin.
Alam po niya kung sino dito ang tunay na sumasampalataya at kung sino dito ang patuloy na nagmamatigas sa kanyang harapan. Ang sabi po ulit sa talata, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa ng una kung sino ang hindi magsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Kung nagtataka kayo kung sino yon, pag-aaralan natin next week in verses 66 to 71, sino yung mga hindi sumampalataya at sino ang sa kanya'y magtatraidor isang araw. Palagi ko pamilyar na kayo sa Judas na magtatraidor sa kanya. Pag-aaralan po natin next week. Pero gusto ko pong mapansin niyo po dito mga kapatid, na kung si Kristo nga po, alam na po niya talaga kung sino ang mga sasampalataya at hindi, nagtiyaga sa kanilang ipangaral pa rin ang Ebanghelyo. Gaano pa kaya tayo na hindi naman po natin alam kung sino talaga ang mga itinalaga ng Diyos sa kaligtasan, sino talaga ang mga hinirang ng Diyos, sino talaga ang kikilusin ng Espiritu. Hindi po ba mas dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao? Nang walang pinipili. Minsan kasi may pagpili na ang Diyos before the foundation of the world, pero namimili pa rin tayo. Ito, mukhang maraming tato. Mukhang di maliligtas to. No? Mukhang masama ugali. Mukhang, malayo kahit anong share ko dito. Katawagin ko pa si Pastor. Mukhang di kaligtas-ligtas yung pagmumukha eh. Minsan namimili tayo, sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo, wag tayong mamili, ibahagi natin yan sa lahat ng mga bansa. Magugulat ka. No? Tingnan nyo na lang yung inyong pastor. No? Mukha bang kaligtas-ligtas to? Pero naawa ang Diyos. Makapangyarihan at sobereno ang Diyos, niligtas niya kahit ang abang katulad ko. Niligtas niya kahit ang napakasamang tao na katulad ko. Alalahanin nyo na lang si Apostol Pablo na isang mamamatay tao, pero kinatagpo at iniligtas ng Diyos. Lahat ay pwedeng iligtas ng Diyos sapagkat siya po ay sobereno. Mga kapatid, hindi po natin trabaho na hulaan kung sino-sino dito ang ililigtas ng Diyos. Ang trabaho po natin ay ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Sa lahat ng ating mga anak. No, minsan may black sheep sa pamilya tinatawag, di ba? No, dito ko na lang ipapangaral sa mga anak ko na mababait. Itong black sheep, wala itong pag-asa. No, pangaral nyo sa lahat ng, kahit din sa pinakapasaway nyong anak. Sapagkat iyon lang ang kapangyarihan ng Diyos para yung pasaway mong anak ay madala sa kaligtasan. Wala pong imposible sa soberenong Diyos. Ganyan po ang responsibilidad natin sa kaligtasan. Ang trabaho natin, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang trabaho ng Diyos, iligtas niya, kilusin niya ang mga tao na pangangaralan natin ang Ebanghelyo. Ano yung sabi niya? Last verse, sa wakas. No? Last verse, mga kapatid. 65. At sinabi niya, ang ating Panginoong Hesus, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Maalala po ninyo na binanggit niya na to sa verse 44, hindi po ba? So kaya naman po, naipaliwanag na po natin ito ng mga nakaraan po nating pag-aaral. Pero dito po, inulit po niya ito just to emphasize sa kanyang mga kausap na hindi sila hindi sila tunay na sumasampalataya sapagkat sila ay hindi nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po ulit sa talata, walang taong makalalapit sa akin maliban sa ipagkakaloob sa Kanya o maliban na ipagkaloob sa Kanya ng Ama. What makes the difference between us and the unbelievers? Tayo ay biniyayaan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayanang makalapit kay Kristo. Dito po makikita natin, mga kapatid, na ang kaligtasan is 100%, hindi 99.9, 100% nakadepende lamang sa Diyos. Kung gayon, mga kapatid, dapat po tayong dalhin ito sa katotohanan na tayo po ay kinakailangang lumuhod at manalangin sa Diyos araw at gabi para sa ating pamilya, para sa ating kamag-anak, kaibigan na wala pang pagkakakilala sa Diyos. Kung tunay na kinikilala mo na wala sa iyong mga kamay, na hindi nakasalalay sa iyong mga kamay ang kanilang kaligtasan,
Dapat dinadala ka nito sa pagmamakaawa sa Diyos. Panginoon Diyos, ikaw lamang ang may kakayanan na iligtas ang aking asawa, na iligtas ang aking pasaway na anak, na iligtas ang aking kapatbahay. Maawa ka sa kanila. Nagiging dalangin niyo po ba yun, mga minamahal? And at the same time, mga kapatid, nagdadala po ito, hindi lamang po ng urgency for us to pray, nagdadala po ito ng pag-asa sa ating mga mananampalataya na nagnanais na maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Yamang alam po natin na ang Diyos ay sobereno, maging sa kaligtasan, kaya niyang iligtas kahit sinong tao. Gaano man kapasaway, gaano man kabisyo, gaano man kawalang hiya, gaano man katigas ang ulo, kayang iligtas ng Diyos kung gugustuhin niyang iligtas. Huwag niyo pong susukuan, mga minamahal, ang mga mahal niyo sa buhay na wala pang pagkakakilala kay Kristo. Huwag. Parang awa niyo na, huwag. Hanggat nabubuhay po sila, hindi pa nagtatapos ang Panginoon sa buhay nila. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nila. Patuloy mo lang gawin ang iyong responsibilidad. No? Na sila ay bahaginan mo ng Ebanghelyo, sikapin mo na ikaw ay hindi magsilbing katitisuran nila. No? Hanggat maaari, mga kapatid. At huwag kang magsagawa na hikayatin o huwag kang magsawa rather na hikayatin silang dumalo sa mga gawain ng Panginoon kahit madalas nire-reject kanila. At patuloy kang manalangin sa Diyos para sa kanilang katikaligtasan. Magtiwala ka sa Diyos na kaya niyang iligtas ang iyong mga mahal sa buhay sapagkat meron po tayong Diyos na sobereno. Soberenong tagapagligtas. Kung ikaw naman ay naririto ngayon at hindi ka patuloy na naglalagak ng pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, ang tanong ko sa iyo, sana i-take mo to ng personal, ano pa ang hinihintay mo? Ngayon ang araw ng pagliligtas. Lumapit ka ngayon kay Kristo na may buong pagtitiwala na sapat ang ganyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay malinis at mapatawad sa iyong mga kasalanan. Paniwalaan mo na siya ay nabuhay muli noong 3 araw upang ikaw ay ipagkasundo muli sa Diyos. Huwag mo nawa sayangin ang pagkakataong ito sapagkat maaaring ito na ang huli mong pagkakataon. Maaaring ito na ang huling pagkakataon na ikaw ay makakarinig ng panawagan na sumampalataya at magsisi sa iyong kasalanan. Bukas, mamaya, maaaring nakaharap ka na sa hukuman ng Diyos. At ang dalangin ko, sana handa ka na sa mga oras po na iyon.